beloved Boss Mike Cervera. Tapos kumalat online ang video ni alias Rene na tumayong Eto na mga kababayan. Risa Hontiveros. Nako, grabe, delikado. Lagot ka, Risa. Anong ginawa mo rito? Eto na. Pasok. samantala matapos kumalat online ang video ni alias Rene na tumayong testigo sa pagdinig ni Kibuloy. Senador Hontiveros pinabulaanan ang mga aligasyon nito laban sa kanya. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Ito yung mga kababayan eh. Ito yung nag-viral ngayon na dating tumistigo po diyan sa sa komite ni na ginawang pagdinig diyan sa komite ni Risa Hontiveros. Nagbigay po, naglabas ng mga testigo na magpapatunay na itong si Kibuloy daw, mga kababayan, ay talagang ginawa yung mga ipinaparatang sa kanya. Ayun, mga kababayan. Pero, meron po akong napansin dito sa paglilitan niya netong bumaliktad daw na testigo laban kay Kibuloy, mga kababayan, So, panoorin nyo muna to para mas maintindihan nating lahat, ha? Pasok! Binayaran po ako ni Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong Naku, matindi itong mga binitawan nitong kumag na to, ha? Mga kababayan, kasi nung nasa hearing ito, may paiyak-iyak pa, di ba? Jax Demolay. Pero mga kababayan, naku, eto, iba na sinasabi. Kabaliktaran na ho, mga kababayan. Yung kanyang mga binitawang salita noon ay talaga namang, oo, sobrang parang nag-360. Opo Abe, dati may paiyak-iyak pa siya na talagang siya ay inabuso ni Kibuloy. Eka, oo, at yung mga kasama niya. Ngayon, iba na sinasabi. Oo, binayaran daw at siya daw ay kada punta niya daw doon, mga kababayan, ay binibigyan din ng pera at meron pa siyang sinasabi na 500,000 muna at kapag dinamay daw si Sara ay dadagdag uli ng another 500,000. Alam nyo, ako naniniwala rito na merong nasa likod nito sa kanyang itsura, mga kababayan, talagang tatapalan ng pera tong tao na to, magsasalita kahit ano kung totoo yung sinasabi niya, mga kababayan, na siya ibinayaran, baka ganun talaga. Di po ba? Bobong legend? Oo, ganun Ngayon, mga kababayan, kung inyo naman makikita habang nagsasalita, akala mo nagbabasa saan? Sa isang 10 feet by 10 feet na monitor Ganun po, mga kababayan, mukhang sanay. Itong tao na ito na magsinungaling. Ano po? So sige, tuloy natin. Ano kaya masasabi ni Risa dito? Nako, Risa, delikado ka dyan. Kailangan gawan mo ng paraan. Kasi maraming tao ang naniwala na talagang etong si Kibuloy ay masamang tao. Sa bagay, kung inyo naman pag-aaralan, mga kababayan, hindi naman basta-basta ang Amerika. Di ba? Sa Amerika nagkaroon ng kaso siya na mga kababayan, ng parehas ng inaakusa sa kanya dito sa ating bansa. Di po ba, mga kababayan? Yan. Teleprompter yung binabasa niya. Yun na nga. Ang laki. 10 feet by 10 feet yung laki para kitang-kita, no? At kung mapapansin ninyo, ang kanyang accent may pagka-Bisaya. Pero mga kababayan, habang binabasa niya, napapansin ko ang lalalim ng mga Tagalog niya. Opo,
Eh, muntik na ho akong talunin sa lalim magtagalog eh. Di po ba? Napansin niyo po ba yon? Eh, tandaan niyo, si Sarah nga, hindi makapagtagalog ng diretso yan. At ang bababaw lang ng Tagalog niya. Di po ba? Oh, yung kanyang, etong bumaliktad na ito, pansin ko lang naman. Mga kababayan, yung mga litanya niya, ang lalalim ng Tagalog. Opo, para bang ginawa ng isang abogado na eto, basahin mo lang. Yan na yung statement mo. Grabe, no? Tuloy! ang kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Yan nga lang ang ilan sa mga detalyeng kinanta ni Michael Maurilio alias Rene sa video na kumalat online na ngayon ay nakakuha na ng kulang 500,000 views. Kwento ni Rene, napilitan siya magtestigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita nyo po yung mukha na to? Tignan nyo nga itsura, mga kababayan ko. Eto ho yung mga nakatakip ang mukha noon eh. Opo, ngayon mga kababayan, pagka nakita ko yung mukha, ewan ko ba kay Risa, bakit naman pinagtiwalaan yung ganyan, ano? Oo, dapat yung mga ganitong mukha, huwag niyong pagtitiwalaan. Kapag na-dismiss yung kaso ni Kibuloy, dapat, i-extradite. Yan, dito sa, yan na nga, baka naman mamaya yun talaga plano. Di kaya ganon. Di kaya hinihingi ni Uncle Trump na gawan nyo ng paraan para yaan ay makarating dito sa Amerika? Ano? Hindi kaya ganon? Ginagawa nila? Ano? Del Toto Balduesa, ginawan ng speech writer yan. Ay! Di naman po tayo tatanga-tanga tulad ni Sarah. Di ba? Na hindi natin mapapansin kung ano yung mga nandito sa video na in-upload nila. Tuloy. Laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at maging kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Kasi mga kababayan, talagang no? Talagang nililinis yung mga pangalan netong mga DDS. Sara Duterte, Bongo, Kibuloy, at si Bato. Aba mga kababayan ko, matindi. Oo, nakakagulat ito. Kaya nga ito, nag-viral agad mga kababayan. Nakakagulat, biruin ninyo. Linisin ang pangalan ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte. Ayun na nga, nakakulong na Di ba? Ano pa ba ang hanapin nyo patutunayan dyan? Talagang masamang tao yan, si Duterte. Ayun na nga, nakakulong na. Si Kibuloy din. Di po ba? Kaya nga yan ang nangyayari, mga kababayan, etong si Kibuloy, di po ba sinuportahan at sukdulang wag na tayong makipag-usap pa sa Amerika nung panahon ni Digong? Yan po kaya nga ako nagtataka kung bakit ganyan si Digong kay Kibuloy Minsan naiisip ko baka mag-shota sila Pero yun mga kababayan, yung ating interes, yung ating pakikipagkaibigan, yung ating treaty sa Amerika, sinakripisyo ni Digong para kay Kibuloy. Kasi kailangan nga talagang panagutin itong si Kibuloy, di po ba? Diyan sa Amerika, sa inyo yan, Del Toto Balduesa, di ba? Jax Demolay. Diyan dapat managot muna yan ang nangyari mga kababayan, dito pinanagot ni ng gobyerno natin sa tulong nga nila Risa Hontiveros at iba pa na dito makasuhan at dito mapanagot muna. Kaso ngayon mga kababayan, tila pumapalya itong kinuhang saksi ni Risa Hontiveros. Yan! Sabi dito, walang katotohanan binayaran niya ang tumistigo labang kay Kibuloy. Tinatanggi naman ni Risa. Maaari din na etong si Risa Hontiveros ay nilalaglag lang netong saksi na to. Baka dito nakatanggap ng napakalaking pera. Baka namang galing kay Alpotera. Di kaya mga kababayan?
Hindi kaya galing din kay Alputera. O, sige, tuloy. Ay nga nangangailangan raw siya ng pera noong mga panahong iyon. Kita nyo, nangangailangan ng pera. So, ano pang aasahan nyo sa ganyan? Na ano, ibig sabihin, kapag nangailangan ng pera, kahit ano, gagawin niya. Di ba ba? O, ganyan yung mga ganitong klaseng tao. Marami tayong kilalang ganyan eh. Sa totoo lang. Tuloy. Pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Kita nyo mga kababayan, 500,000 daw mga kababayan nung nilaglag niya si Kibuloy. Another 500,000 uli nung dinawit niya na si Sara Duterte at saka si Digong, mga kababayan. Pansinin nyo, mga kababayan ko eh. O, tuloy. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit. Nako, mga kababayan, pinilit din daw na ano, na idagdag daw yung pangalan ni Bato at saka ni Bongo. Kahit naman hindi ka pilitin, ako naniniwala ako. Kahit hindi naman pilitin, talaga namang alam natin at kilala natin na magkakaalyado at magkakadikit yung mga yan eh. Di po ba? Bongo, Bato, Sara, sino pa? Digong, Kibuloy. Yang 5 na yan, mga kababayan. Para bang isang pamilya na nanggaling sa iba't ibang sinapupunan. Di ba? Parang yang 5 na yan. Kung papansin ninyo, parang mga magkakapatid, magkakamag-anak na, alam nyo yun, parang galing sa iba't ibang sinapupunan. Di ba? Mga kababayan, sige, tuloy nga muna natin. ng mas malaking halaga ng pera. Matapos nga makarating sa kampo ni Ontiveros ang isyong ito, ay Ah. agad namang iginit ng senadora na pawang kasinungalingan lang ang mga alegasyon laban sa kanya. Oh. Dagdag pa niya, mayroon din silang sangkaterbang ebidensya sa opisina na Nako, eto na, grabe. May isang katerba palang ebidensya ito eh. Pero tingin ko mga kababayan, kasi marami yung naging saksi. Tingin ko naman di makakaapekto ito sa kaso ni Kibuloy o kanino man sa mga nabanggit doon. Tingin ko di naman makakaapekto na eh. Unang-una sa lahat, ayun, nandoon, nakakulong na yung inakusahan ng samot-saring krimen tulad ng panggagahasa sa mga minor de edad. Ano po, mga kababayan? Tingin ko, hindi naman makakaapekto yan. Ang dami naman nung saksi, di po ba? Meron pa ngang isang matanda pa na matagal nang ginawa sa kanya, yung pambababoy. Ano po? Yung bang ito ay pag-aalay mo. Ang pag-aalay mo ng puday mo ay parang inalay mo na rin ang buhay mo kay bro. Yun yung palusot ni Kibuloy eh. Sana all, mga kababayan. Pwede pala yun, Sabihin natin, mga kababayan, sa mga lalaki, pulutin nyo kay Kibuloy yun, Huwag na, yung manliligaw kayo, sabihin nyo lang, ialay mo na yung puday mo. Yan ay pag-aalay mo na rin kay bro. Grabe, no? Matindi si Kibuloy mag-hypnotismo. Oo. Biruin mo naiaalay ng mga kababaihan ng kanilang mga puday. Gamit-gamit ang pangalan ni bro. Matindi. Ito na. magpapatunay na gawa-gawa lang ang mga pahayag nito. At sa tamang panahon daw ay kanila ring ilalabas ang iba't ibang Ayan, mga kababayan, nakikita nyo tong babae dito na medyo may edad na naka-orange ba to o dilaw? Yan po yun eh. Abay, bata pa lang daw siya noon nung ginawa ni Kibuloy yun sa kanya. Mga kababayan, yung bang para bang sinabi niya na pumunta ka din at may gagawin tayo para kay bro. Ang gawain na to ay banal. Banal na pinag-uutos niya na dapat nating tupring dalawa.
banal na kautusan na dapat tuparin daw nilang dalawa. Nino? Ni Kibuloy. Nung dumating, mga kababayan, Karoba, Ernie Damira. Nako, eto na. Ano daw yung gagawin? Pumasok ka sa kwarto. Oo. Ha? At maglilingkod tayo. Yan niya. Tawag pala, mga kababayan, sa tsuktsakan. Para kay Kibuloy, paglilingkod kay bro eh. Anong ginawa? Ayun, mga kababayan. Sa loob ng kwarto, tinabihan ito ni Kibuloy. At doon na nagsimula ang malamahika na mga salita na gamit-gamit ang pangalan ni bro. At syempre, mga kababayan, dahil dalawa na lang sila sa kwarto, at ito syempre, naniniwala tong babae na sugo talaga ng Diyos ito. Kabaliktaran, sugo ng demonyo pala. Mga kababayan natira niya Kaya kayong mga babae, wag kayong magpapabudol Uy hindi lang naman si Kibuloy ang ganyan. Yung iba, hindi ginagamit si bro. Alam nyo kung ano yung ginagamit niya? Tara, tulog lang tayo. Sakit. Mga kababayan, pag-ingatan nyo yan Baka siguro yung marami sa inyo na biktima na niyan. Yung bang, tara, tulog lang tayo, pagod ako Saglit lang, saglit lang. Inaantok ako, baka kung ano mangyari pag nagmamaneho ako. Uy, grabe. Ang dami nang nabiktima niyan, Pagdating doon pala sa loob, mga kababayan, akala ko ba pagod ka? Bakit parang yung katawan mo daig pa makina? Dito kay Kibuloy. Batid aminin nyo yan. Uy matatanda na tayo rito. Baka akala nyo, sino? Pakialam mo comment naman yung mga nabiktima dyan Yung mga nabiktima at saka nambiktima. Tara, papahinga lang tayo. Meron pang iba, mga kababayan. Eto ako'y ini-educate ko kayo. Hindi na pala kailangan ninyo to. Pero kailangan nyong ituro sa mga anak nyo lalong-lalo na sa mga babae. Yung meron pang isang pambubudol sasabihin ni lalaki. Alam mo, alam ko, sasabihin niya, alam mo, may masarap akong alam na kainan. Di ba? May mga ganun Meron akong alam na masarap na kainan. Ano bang paborito mo? Kapag nasabi mo, anak, gusto ko ng ng crispy pata, kare-kare. Sinigang na bangos. Ano pa ba yung nandun? Di ba? Pagka may nabanggit kayong isa doon, naku, may alam akong kainan. Napakasarap, walang tatalo. Oo. Pag sinabi niyong fried chicken, mga kababayan, naku! May alam ako niyan. Kanong lalaki. Sige, doon na tayo kumain. Bahala ka. Sabi naman ng babae. Magugulat, mga kababayan Pumapasok na sa korte. Sabi ng babae, saan? Uy, di mo ba alam na restaurant din to? Lalo yung mga first timer, yung bang hindi pa nakakapasok doon. Talaga ba? May kainan dito? Ang hindi nila alam, mga kababayan yung mga babae, sila pala yung kakainin Uy, grabe. Di ba, mga kababayan? Oy, alam nyo dyan. Alam nyo yan. Alam na alam nyo yan. Ewan ko sa inyo. Dalawa lang naman dalawa lang. Naging biktima kayo o nambiktima kayo? Di ba?
Oh, dalawa lang yan. Nabiktima kayo o nambiktima kayo? Yan, mga kababayan, tuloy na natin to. Puro tayo kalokohan eh. Tuloy. screenshots at video tungkol dito. Ah. Hindi naman din inaalis ng senadora ang posibilidad na ginamit lang si Rene para guluhin ang criminal proceedings laban kay Kibuloy at bantaan ng kanyang mga staff. Kita nyo mga kababayan? Siyempre, alam nyo na. 'Di ba? Hindi malayo na eto gawa-gawa lang ng kampo ni Kibuloy para sirain. Etong ginagawang pag-iimbestiga pa ng korte dito sa mga kaso ni Kibuloy. 'Di ba? Siguro mga kababayan naiisip ko lang si Kibuloy hirap na ngayon Hindi niya na makaya yung araw-araw na lang mga kababayan umiikot sa isang parisukat na kwarto at hindi ganun kalaki. Si Kibuloy mga kababayan, sanay ito ng gala-gala dito, gala-gala doon na parang si Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Yan, diyan ka magaling, Edel Toto Valduesa. Kasing sarap ng kilawin. Yan, matindi. Di ba? Grabe naman yan si Risa. Target nila ngayon. Ganun talaga. Kasi kung hindi nyo po alam, mga kababayan, halo-halo na yan. Si Risa Ontiveros mukhang tatakbo sa mataas na posisyon. Ano po? Kaya ngayon sinisiraan nila dahil magiging kalaban nila sa darating na eleksyon. Isa pa mga kababayan, si Kibuloy, hindi na nga napapansin ito Para bang inaantay na lang din natin na tulad ni Digong na mamatay ito sa kulungan Di po ba? Kaso nga mga kababayan, siguro nahihirapan na itong matandang si Kibuloy, siguro okay na to. Ilabas nyo lahat yung pera ko. Bayaran nyo na yung lahat ng bayaran. Baka siguro ganun, Para ako'y makalabas dito. Hindi ko nakakayanin ito. Mga kababayan? Mahirap po yatang nakakulong, Mahirap yan. Yung makulong ka nga lang ng ilang linggo, di ba? Mga kababayan, napakahirap na. Yung kahit mang isang buwan kang nakakulong, mga kababayan, mahirap yon. Di ba? Yun, mga kababayan, tuloy. At testigo nagsalita laban sa krimen na nasabing pastor. Tiniyak naman ni Ontiveros na hindi nila ito papalampasin at naghahanda na ang kanyang kampo para sa kanyang legal response laban sa harassment at maging intimidation. Naku, yari na ito mga kababayan tong tao na to. Sa totoo lang sinerpa ni Bato. Ano kayang ibig sabihin yan? Biruin mo bakit isi-share mo yan? Si Bato kasi medyo mahina ulo niyan Dapat di mo na shinare para hindi ka na nabisto. 'Di ba? Shinare pa ni Bato itong video na ito. 'Yon, mga kababayan. Alam niyo naman si Bato, hindi nag-iisip ito kamakailan nagkaroon ng issue na may mga AI na kunyari, mga kababayan, pinagtatanggol sila. Lalong-lalo na si Sara. Mga kababayan, shinare din ni Bato, nagbigay pa ng kanyang komento. Ayun, nabash ng tao. Di po ba, mga kababayan? Nabash ng tao. Maaalala isa si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga nagbahagi at umalabas sa video na ito sa social media. Kita nyo, mga kababayan ko? Obvious na very scripted, magkano abutan. Ayan, mga kababayan, ang komento ng taong bayan. Kung makikita nyo, mga kababayan, yung mga comments sa comment section, yung opinion ng tao, mga kababayan, mas maraming naniniwala na nabayaran ito. Oo! Ayan obvious na very scripted. Magkano abutan? Yan. Anya kung totoo man raw ito ay hindi niya na Ayan mga kababayan, wala na ba kayo? At nagbabayad na kayo para manira? Nako, ang galing mo naman magbasa, sabi pa. alam kung paano nga ba nasikmura ng taong nasa likod nito. In the heart of shame. Kita nyo mga kababayan, paano kaya nila nasisikmura yan? Leonora Brown, Mary Jane de Vera, Angkuan Takrot, Jayjay Sales, Catalina Marquez, Rain, 143. Paano kaya nilang nasisikmura? Kaya alam nyo mga kababayan, mula nang naupo, etong si Digong mga kababayan, imbis na maayos tong bansang ito, nagulo tayo.
nagkabahagi-bahagi tayo, mga kababayan. Dahil dito sa pamilya at kaalyado nila. Ano? Pamilya ng Duterte at kaalyado nila, nagkagulo-gulo ang mga Pilipino eh. Sa totoo lang po, kaya minsan maiisip na lang natin, mas maigi pa nung panahon ni Pinoy. Ano po? Mas maigi pa nung panahon ni Pinoy kaysa nung niluklok nyo to. Sino? Si Digunyo. Kita nyo, no, mga kababayan, no? Matindi. Oo. Oo. Siguro, tama yung sinasabi ni Malina Kahigos na pandagdag ligaw topic lang yan sa impeachment ni Sara. Pero, mga kababayan ko, ang daming issue nila eh, tulad ng kay Digong. Ano yung kay Digong? Napahiya sila. Di po ba? Napahiya sila na mapauwi o makakuha ng interim release at makalabas ng ICC si Digong. Kasi kapag nangyari yung mga kababayan, makalabas si Digong, ang yayabang na naman netong mga pulpul na mga DDS na to eh. Ngayon, wala nga. O ngayon, eto pa. Di po ba yung nangyari dyan sa Senado nung nakaraang buwan? Itong nakaraang linggo. Di po ba? Mga kababayan, pinagmamalaki pa nila kung ano yung ginawa ni Chis Escudero, ni Boy 10K Cayetano, ni Bato, Robin Padilla, Joel Villanueva, Amy Marcos, at iba pa. Aba mga kababayan kinatuwa ng mga DDS yun. Samantalang, yun na nga yung ating sinasabi na, di ba bloodbath yung hiling ni Sara Duterte nyo? Bakit nagkaganon? Tila ba ang nangyari, nabaliktad yung yabang ni Buday, mga kababayan, abay tinatapalan ngayon na wag na. Dismiss na natin yung kaso. Kasi baka madiskubre nyo kung gaano kalaki ang mga pera ng mga taong tulad ni Sara Duterte at ni matandang Duterte na nakakulong. Tingin ko yan ang yan ang pinag-iingatan nila na maraming madadamay dito sa mga bank accounts nila. Ano po? Carmela Salenga. Tingin ko, maraming madadamay dito kasi yung mga nagdeposito, di po ba? Makikita na yan Mayroon na hong paper trail yan para makita. Di po ba, mga kababayan? Miss hayaan mo na sila. Oo, prerogative na nila yan. Kung magla-like o hindi, bahala sila. Oo, wag na natin hingiin. Ayokong masaktan. Oo, sa tuwing hinihingi natin, mag-like kayo. Hindi naman nila ginagawa. Nasasaktan lang yung puso ko Hindi kaya ganon, mga kababayan? Talagang kinakatakutan nila itong may malaking pasabog Confident itong ating mga prosecutor para dito sa ilalabas nila na mga dokumento. Bukod sa mga nailabas na, meron pa raw sila na mas matinding pasabog. Kaya nga excited ako na gusto kong makita yung mga ebidensya na yan Ano po, mga kababayan? Hindi kaya? Talagang totoo, yun yung kinatatakutan nila na etong bank accounts na meron itong mga Duterte ay dito mas malaki ang posibilidad na luminaw itong gagawing investigasyon para makita yung mga tinatagong lihim ng mga Duterte. Tama po ba, mga kababayan ko? Tama? Kasi, malaki ang pagdududa ng karamihan Bakit ang tanong? Matapos ikaw ay naghamon, naghamon ka na mag-bloodbath tayo dyan sa Senado kung gusto nyo, ni Buday Tapos mga kababayan, iba rin yung sinasabi ng abogado. Huwag nating ituloy. Hadlangan natin, ipadismiss natin. Kasi delikado. Kapag natuloy yan, mauobliga ka na ipakita yung mga bank
accounts na yan. Di po ba mga kababayan? Mauubliga kasi. Kaya eto, gagawa na ng kaparaanan. Sisirain na naman ang isipan ng taong bayan sa pamamagitan nito. Etong nag-testify o tumistigo labang kay Kibuloy. Liligawin na naman yung isipan ng mga tao sa mga mahihina, hindi mauunawaan nito. Oo, ito'y kaparaanan para ligawin ang isipan ninyo, mga DDS kayo. Ang gusto nila'y magwala kayo, maghurumentado kayo para sa mga to. Ha? Di po ba? Nakita niyo, totoo naman eh. Naghuhurumentado yung mga tatanga-tangang mga DDS para dito sa mga ito. Di ba? Oh, saan naman ang utak nyo yan? Tapos, hindi nyo maisip, hindi nyo lubos maisip na niloloko lang kayo. Di ba? Yan. Jing Lives, ako si Yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!